Gis na si Ronald Llamas. Tinawag na pangit ni Atty. Guanzon si Llamas kasabay ng pagdepensa nito kay Senator Robin. Oo, sabi niya magsipilyo ka ng asin at baking soda, ang itim-itim ng bunganga mo, ang dumi-dumi ng ipin mo, tapos naninita ka ng ibang tao. Tangina mo, tumakbo ka bilang senador, Llamas, para malaman mo kung may nakikinig ba sa yung ulul ka. Padilla na naunang nakasagutan ng political strategist. Buwelta naman ni Llamas, pangit daw siya kung galing sa napakagandang babae tulad daw ni Guanzon. Oo naman, gago, kapag naging babae ka, mas pangit ka kay Guanzon. Kung sinasabi mo na hindi maganda itsura ni Guanzon, gago, subukan mo mag-wig. Putang ina mo, mukha kang itlog na may buhok. Tarantado ka ba? Kahit si Guanzon magpakalbo, mas pogi pa si Guanzon sa'yo, tumigil ka. Magandang araw, Banateros. Eto na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler, ang nag-iisa sa balat ng lupa at balat ng YouTube, Boss D at your service. Panibagong araw, panibagong kwentuhan session, at pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balumbalunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal sa Pilipinas, mga animal, mga buwisit, pabigat, mga walang silbi, mga switik, salot, mga putok sa buho, mga hindot, palamunin, mga sintu-sinto, mga baliw, mga abnoy, mga sabog sa kapangyarihan, mga bangag, mga adik, mga kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, miyembro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga mandarambong, mga mang-uumit, mga durobo, mga impakto, mga engkanto, siyempre lahat ng mga buwisit sa Pilipinas, mga demonyo sa tanas, Judas Barabas. So tayo na, nalilito na ako. Walang Diyo naman talaga. Kamusta naman ang buhay-buhay ninyo, mga bossing? Sabi ko nga sa inyo, hindi ba babawi kami? Babawi kami, uutain namin kayo sa dami ng mga content natin. Ito na nga, ang Banateros hindi magpapapigil kahit gusto mong supilin, kahit na iyong sikilin, hindi tayo matatakot. Kaya mga Banateros, kailangan lagi kayong nakasubscribe, nakalike, nakashare, at syempre lagi kayong nakafollow at nagko-comment sa lahat ng ating mga content dahil binabasa natin yan at hindi lang tayo nakakabasa yan. Sabi ko nga sa inyo, naka-monitor sa atin ng mga hudas na yan. At syempre dahil naka-monitor sila sa atin, kailangan pagmumurahin nyo sila dyan sa comment section para mabasa nila na yung mga tao ritong mga nanonood ay mga totoong tao, hindi ito mga troll farm. Wala tayong budget dyan. At syempre, mag-follow din kayo sa lahat ng mga Banateros, kay Banat Bay, syempre kay Boss Dada TV. At dyan yung Boss Dada 2.0, follow kayo dyan Oo, follow kayo dyan. Manood kayo, mag-share din kayo ng mga videos na ina-upload natin dyan. Syempre sa ating Facebook, kailangan naka-follow kayo. May TikTok din tayo Oo, lahat yan, lahat ng mga social media platforms gamitin natin para kumalat ang boses natin. Malapit na ang eleksyon at sabi ko nga sa inyo, matindi ang umatikabo. Matindi na umatikabo pa ang laban ngayong 2026, lalo na itong mula February hanggang katapusan nitong taon na to, sigurado puros propaganda yan. Kaya kailangan labanan natin yan sila, Huwag kayong tatamarin. Dahil kami mga Banateros, hindi kami tatamarin. Mag-follow kayo kay Banat Bay, kay Coach Oli, kay Boss Dada TV, kay J. Guevara, kay paring RJ, kay Sergio Cargota, syempre, kay Master Judea. Mararamdaman ninyo mga Banateros dahil tuloy-tuloy tatry natin na makapag-upload ng maraming mga videos para kayo ay lalong-lalo ng mga OFW natin para kayo ay maging abala. Habang kayo abala sa inyong pagtatrabaho, matapos ninyo yung inyong mga ginagawa ay eto, gamitin nyo ako. Gamitin nyo ako, libre yan. Oo, manood lang kayo, makinig lang kayo. Oo, nag-i-invest tayo sa ating mga kagamitan para maganda sa pandinig ninyo yung mga boses natin. Kailangan yung mga boses na nakaka-inlove. Oo, hana naman. Walang hiya ka talaga, O ayan gamitin nyo itong ating content para kayo malibang. Manalibang na kayo.
O natapos na ang araw ninyo, na-inlove pa kayo. O pero merong super thanks yung mga hindi kuripot. Yung mga nakakaluwag-luwag dyan, may super thanks. Super thanks naman kayo. Kayo masyado kayong kuripot Puro kayo kabig syempre kailangan, bukod sa kumakabig tayo, kailangan nag-share din tayo ng blessings natin. Yung mga hindi nag-share ng blessing dyan, bahala kayo. Oo, baka mamaya huling nyo na yan, huling panood nyo na yan. Lahat ng mga kayamanan nyo itinatabi, nako po. Oo, paghahati-hatian lang ng mga kamag-anak nyo yan na hindi naman kayo mahal. Ayun mga bossing, at simulan na natin ang ating matinding mga balitaktakan. Ano ba ang ating mga pag-uusapan nito? Simulan na natin kagad para hindi na tayo tumagal pa. Merong isang ale, mga bossing. May isang ale na makapal ang muka. Sa sobrang kapal ng muka, hindi niya na maramdaman yung kahihiyan. Itong babaeng to ay walang kahihiyan. Ipapakita ko sa inyo kung sino. Ayan, pasok. Ayan si Madam na... Ito, napakabait nito. Sobrang bait nga nito Sobrang bait nga nito. Kulang na lang to, magkaroon ng pakpak to. Sobrang relihiyosa din ito. Nanggaling ito sa eskwelahan ng mga ng mga madre. Kaya ako magsalita siya para madre. Kaya lang ito pag nagsalita ito mga bossing, hindi marunong to magsalita pag walang kodigo. Magbibigay na nga lang ito ng comment sa mga bagay-bagay, kailangan may kopyahan pa. Tapos gusto nito maging presidente. Okay ba sa inyo yun? At tigas din ang pagmumukha nito, no? Gusto pa maging presidente ng hinayupak na ito. Hindi nga nito maipaliwanag yung tawag dito, yung kanyang insertion. Natatandaan ninyo si Katunying. Sinabi ni Katunying na laking taka daw niya, bakit may insertion ito si Madam Risa. Oo, may insertion. Nagulat din daw siya. So ngayon inilabas niya. Sabi niya may insertion si Risa, ganito yung halaga. Tapos nagalit to si Ating. Sabi ni Ating, wala akong insertion. Meron daw siya, hindi insertion yung tawag niya Meron daw siyang, iba yung tawag niya. Nakalimutan ko na yung tawag dun. Parang mas legal siya, mas magandang pakinggan yung tawag, pero parehas pa din yun. Amendments pala. Wala daw siyang insertion, meron daw siya amendment. So ngayon pinahiya siya ni Franklin Drilon. Ito kaalyado nila to, dilawan tayo yun Sabi ni Franklin Drilon, naglolokohan pa tayo, galing din ako dyan sa Senado. Yung insertion tsaka amendments, iisa lang yun. Parehas lang yun. So ito nagalit to. Sabi niya wala akong insertion. Pinakita ni Katunying. Sabi fake news daw. Sabi ni Katunying, huwag mo kong sasabihin fake news. Hindi ko naman sinabi na magnanakaw ka bakit kasi nagre-react ka kagad ng ganyan? Nang sinabi ko lang may insertion ka. Inilabas ngayon yung ebidensya. Putragis may insertion nga. Meron siyang insertion na lumagpas din yata ng 1.3 bilyon at yung mga insertions na yon nung inisa-isa, may mga flood control projects. Ang matindi, may lumabas pang isang listahan. Doon sa listahan na yun, lumalabas na siya yung pinaka-konting request. Di ba? Lumabas doon na si Amy Marcos ang pinakamaraming request, si Chis Escudero ang daming request. So ang balita na yun, actually bilyonaryo yung nagbalita nun. Parang pinalalabas ng bilyonaryo na itong mga kandidato na ito, ang dami nilang request. Nung ipinaliwanag natin, yung request pala, hindi naman pala masama yun. Maganda nga yun Kasi yung request pala, dumadaan yun sa Kongreso at saka sa Senado. Hindi siya katulad ng insertion. Kasi yung insertion, yung BICAM na lang ang nagdidesisyon ng maglagay ng mga insertions na yan. Pero kapag nag-request ka pala, halimbawa meron kang 1,000 request, ibig sabihin ganun karami yung proyekto na gusto mo. At yung proyekto na yun, nakalista yun sa GAA. Nakalista yun mismo sa NEP, sa National Expenditure Program. Kumbaga nagre-request ka ng mga programa para sa mga mga constituents mo. Ngayon kung ikaw meron kang 1,000 request, ibig sabihin 1,000 serbisyo yung ibinibigay mo sa constituents mo. Alam nyo ba na itong si Risa, isa lang request niya? Isa lang. Doon sa listahan na yun nag-circulate naman yung listahan na yun, sa bilyonary galing yun.
Isa lang yung kanyang request. Tuwang-tuwa yung mga alipores niya. O kita nyo, sasabihin nyo, corrupt, tas isa yung request. Gago. Putang ina niyan. Parang lumalabas din yan nung nakaraan, hindi ba? Nagkaroon ng mga comparison. Itong si Risa Ontiveros, ilang taon na tong senador? Magdo-12. Magto-12 years na itong senador. Matatapos na nga yung termino nito, yung dalawang term nito sa 2028. Kaya nga nagbabalak na tumakbo ng presidente. O, sa 12 taon na yun, napakakunti lang nung kanyang naipasang batas. Ang naipasa niyang batas, tila mo, parang wala pang 40. Oo, samantalang si Robin Padilla, sa kanyang 3.5 taon, 4 na taon, meron na siyang 25 yata na mga naipasang batas. Oo, napa-approve na batas. Chinek din yung kay Senator Bongo, ganun din. Actually, nung tiningnan nga, ay mas marami pang proyekto sa kanya, si Lito Lapid. Ang ingay-ingay nito, walang proyekto. Kaya naman pala walang mga naipapasang batas ito, puro reklamo lang. Yun nga lang requested project, isa lang. So ibig sabihin, wala kang nasa isip na na proyekto, programa para sa advokasya mo. Isa lang ang request Ngayon, sa isang request niya, imagine niyo isa lang yung kanyang ni-request na nasa National Expenditure Program. Pag-check mo, meron siyang napakarami na mga insertions. Anong sabi ni Loren Legarda? Kung importante, yung insertion mo, sana inilagay mo sa NEP. Bakit hindi mo inilagay sa NEP? Importante naman pala yung mga flood control project na pinondohan mo, di umano. Bakit hindi mo inilagay sa NEP, di ba? So, doon mo palang makikita na ibang klase rin ng utak nito. And aside from that, mga bossing, itong aling ito, di ba, di umano noong siya ay tumakbo bilang senador, sabi nila ginamit daw niya yung pera ng PhilHealth para sa kanyang self-propaganda. O yung parang ginagawa ngayon nung sa Department of Tourism, si Garcia. Oo, si Gwen Garcia. Hindi, nanay niya yun O, yung anak si, ewan ko kung sino yung DOTR secretary niya, wala namang kwenta yon. Ganon din ang ginagawa niya. O, self-promotion. Pinopromote niya yung sarili niya gamit ang pera ng taong bayan. Puro mukha niya yung nilalagay na tourist destination. Putang inang yan. O, ganon din ang ginawa nito. Di umano. May mga may mga tarpaulin sa mga bus na nakalagay Risa Ontiveros tapos PhilHealth. Di umano ginamit daw nito yung pera ng PhilHealth para sa kanyang self-promotion, para sa kanyang kandidatura sa pagkasenador. Marami daw pera yun, billion din daw yun. Ngayon pinasosoli sa kanya yun, sinoli na ba niya? Wala pa, hindi ba? Tapos ano pa, yung mga lumalabas na bali-balita tungkol dito, yung yung alias Rene. Aside from alias Rene, yung hearing nung sa War on Drugs, yung kay Kian De Los Santos, yung kidnapping. Yan yung mga kinaharap nito. So linis-linisan, bait-baitan, putragis yan. Sabi ko nga mahihiya talaga si Satanas sa mga ito. Mahihiya talaga si Satanas. Ang babait nito sa Facebook, ang babait nito sa mga social media accounts nila, self-righteous itong mga to. Sabi ko nga sa sobrang linis nitong mga to sa social media, kung merong langit ang social media, mauuna sa langit yung yung kanyang social media account. Pero sa totoo lang, ang daming mga kinasangkutan din itong aling ito at lahat yan on record. Lahat yan na ibalita na at lahat yan makikita mo sa mga comment section every time na lumalabas yung pagmumukha na yan. Nakalagay yan dyan. Hindi niya pa nasasagot yung mga yan hindi niya pa nasasagot yung mga yan. Ngayon, tinanong siya rito sa isang interview at sinabi nga slayer daw siya. Slayer daw siya ni Inday Sara. Pakinggan nyo yung tanong netong ulol na taga-media na alam naman natin na lahat ng ito propaganda. Ma'am, despite the many controversies of the Duterte, the confidential funds, the impeachment, the Hague detention, do you believe you can slay her? Tingnan mo yung tanong, despite daw nung impeachment, nung ICC, nung kung ano-ano, do you think you can slay her? Oy, alam mo, kung si Bongbong Marcos ang ginanito, o kaya si Inday Sara yung ginanyan, do you think you can slay Bongbong? Kung si Inday ang ginanyan, nako, ano na naman yan? Grounds for impeachment na naman yan. Iimbestigahan na naman yan ng DOJ, ng NBI, ng Ombudsman at kung sino-sino pang mga self-righteous na mga ahensya ng gobyerno.
Kasi when you say slay her, papatayin mo siya. Kung gagamitin natin yung logic ng mga tanga, yung logic ng mga dilawan, ng mga ng mga pulahan, ng mga abnoy, yang ganyang tanong, pag sinagot mo yan, naku po, ano yan, death threat na naman yan. Di ba? Death threat yan. Natatandaan nyo, sabi ni Inday Sara, plano akong ipapatay ng mga yan. Huwag kayong mag-alala. Pag ako namatay, may kinausap na rin akong tao para patayin sila. Takin mo pag ako namatay, pag may nangyari sa akin masama. So, conditional yun. Mantakin mo, kasama yun sa grounds for impeachment. Diba? Pero pag si Risa Ontiveros tinanong, can you slay Inday Sara? Putsang ina, sumagot siya. Yes. Putsa yan. Bakit pag kasi Inday Sara, pwede yung ganyang mga salitaan? Diba? Pero bobo rin kasi yung nagtanong eh. Sabi nung nagtanong, can you slay VP Sara? Anong sabi? Buti nga yung co-host sumagot eh. Politically. Kasi tatanga-tanga to eh. Sasagot na sana siya. Hindi ba? Pero tingnan nyo, ngiting-ngiti siya. Tangina, proud na proud siya sa sarili niya. Feeling niya talaga, lakas-lakas niya. Sige. In a manner of speaking. Of course, in a manner only. In a manner, di ba? Pag sa kanila, nag-a-apply yung in a manner of speaking. May ganun sila. Oo. Pag sa kanila, nag-a-apply yun. Pero pag kay Inday tinanong yun, tapos sumagot si Inday, sasabihin na naman nila, they ask Inday if she can slay. Let's say, for example, ito si Risa. Can you slay Risa? Yes, I can slay her. Pag gumanon si Inday, putsang ina, sasabihin na naman nila yan. Death threat na naman yan. Impeachable offense na naman yan. Ang inan mga self-righteous mga hayop na ito. Kala mo naman eh. I believe the opposition can slay even her candidature. And that's why I'm open or willing. The opposition is working hard on uniting because it's only if we unite that we will have a fighting chance. So ibig sabihin, wala kang tsansa. Wala kang tsansa. So tinanong, can you, ikaw mismo, can you slay yung kanyang pagiging presidente? Kaya mo ba siya? Sa sarili mo, hindi mo kaya, ma'am. At kahit magsanib puwersa kayo, hindi nyo talaga kaya. Kasi tingnan mo si Inday Sara tatahitahimik lang. Ang dami niyong mga ibinabatong mga propaganda kung ano-ano, mga impeachment kung ano-ano. Pero nakikita mo ba? Gumagalaw ba siya? Nakita mo ba yung mga kapatid niya gumagalaw? May nakatakdang impeachment nung nakaraan na biglang nag-back out yung endorser na congressman. Nakita niyong umepal yung mga Duterte para mag-endorse ng impeachment na yan ni Bongbong? Hindi. Bakit? Nakita mo, isa pa, nakita mo si Inday Sara pagdating sa impeachment, is she trying to stop the impeachment? No. Kasi nga, alam ni Inday Sara, she can slay all of you. Figure of speech lang yan she can slay all of you. Yung mga political careers nyo, pinatay niya na yan noon pa. Yung mga Duterte, pinatay na yung political career ng mga buwaka ng inang mga dilawan. Kaya nga may 8 diretso eh. Yung wawalong kandidato ninyo, putang ina nyo, wawalo na nga lang yung kandidato ninyo, wala pang nakalusot kahit isa. Maswerte ka nga eh. Maswerte to. Kasi noong 2019, simula, nag-ingay lang yan, 2016 hanggang 2019. Noong 2019 to 2022, tahimik na yan. Hindi na siya bumabanat sa mga Duterte kasi alam niya, delikado yun. Nung nanalo na siya, diretso na siya ulit sa pagbanat sa mga Duterte. Pero nakikita niya si Inday Sara, ini-stop ba niya yung impeachment? Hindi, because she's ready. She's ready to kill it. Sabi nga niya, I want bloodbath. At saka pagdating dyan sa 2028 elections, hindi niyo siya kaya. Kasi kung kaya niyo siya, di sana hindi niyo siya pinai-impeach. Kung kaya niyo siya, sana hindi niyo siya sinisiraan ngayon. Kung kaya niyo siyang talunin, sana hindi ka nagtatawag ng unity. Kakain ka ng suka. Kakainin mo yung suka mo, mantakin mo, isinukan nyo na yan. Never again to martial law. Ang daming pinatay na mga kabaro nyo nung martial law. Gigil na gigil kayo. Si Eta Rosales nga, putyang na mamamatay na lang. Hindi pa siya nakakabawi sa mga Marcos. Tapos ngayon kakampi nyo na. So kakain kayo ng suka. In order for you to have a fighting chance, kailangan nyong kainin yung mga itinain nyo na. Paano kayo mananalo kay Inday Sara? Igigil na taong bayan. Paano ka mananalo kay Inday Sara?
wala kang ginagawa para itong administrasyon na ito. O kasi sinasabi mo na kailangan mong makipag-unite sa administrasyon na ito in order for you to defeat Inday Sara. So kahit magnanakaw tong administrasyon na ito, magpipikit mata ka para lang matalo mo si Inday Sara, di wala kang kwentang tao. Akala ko ba makabayan kayo? Akala ko ba para kayo sa bayan? Nagnanakaw yung administrasyon tapos hindi kayo tapos hindi nyo sila pinapanagot, tapos gusto ninyo talunin nyo si Inday Sara para syempre pag nag-unite kayo ng mga yan, di tuloy-tuloy yung pagnanakaw niyan. O imaginein mo, kung ito si Risa Ontiveros ang ginawa nilang standard bearer. Siya ang standard bearer ng mga dilawang ulol at siya din ang standard bearer ng mga ng mga pulahang tanga, magma-merge sila. Ang sentro ng ngayon ng investigasyon na kay Bongbong Marcos. So you're willing to unite with Bongbong Marcos na di umano magnanakaw? Para lang patayin nyo si Inday Sara? Para lang patayin nyo yung chance ni Inday Sara maging presidente? Ay my goodness. Panis! Oo, wag nyo nang pangarapin pa, Risa Ontiveros. But if we unite and if we campaign smarter, if we reach out. Paano yung campaign smarter? Smartmatic ba yan? Para nagpapahiwatig ka na, mukhang magi-smart magic kayo At saka paano yung campaign smarter? Ano yan? Bibili nyo ba lahat ng mga putante? Again, Risa Ontiveros, Visayas Mindanao pa lang. Visayas Mindanao pa lang overwhelming ng support sa mga Duterte. Naiiwanan na neglect ang Visayas Mindanao simula naging presidente si Bongbong. You expect that the people that hated the Marcoses too much ngayon, if you merge with them, you think you will win? Ang dami na nga mga loyalista na hindi na loyalista di ba? Tingnan nyo, si Chavit Singson, Ilocano yan. Si Respicio, Ilocano yan. Si Mamba, Ilocano yan. Do you think these people will campaign for whoever Bongbong Marcos is going to yung kanyang ikakampanya pagdating ng 2028? Walang solid north. Kung gusto nyong manalo, makikipag-tsuktsakan kayo sa mga pulahan para lang manalo kayo, wala na Wala na silang kapangyarihan kasi the very people that helped them sa norte, yun din yung mga tao nagfa-file ng impeachment against them. Bopols talaga to Tsaka isa pa, alam mo kung merong may tsansa para manalo or sa mga dilawan, si Leni Robredo yun. Kung meron sa mga dilawan na may fighting chance, at least hindi mananalo, pero may fighting chance. Si Leni Robredo yun. Hindi ikaw. Sino ka ba? Ano na bang naitulong mo sa bayang Pilipinas na significant na hindi ka nila makakalimutan? Buti pa si Leni Robredo kahit papano gusto niyang gawing rosas ang bukas. Pero ikaw wala Wala talaga, madam. Muntik ka na nga hindi manalo. Hindi ka nga pumapasok sa top 10 top 5 man lang Tapos gusto mong maging presidente ng Pilipinas? Accompany, listen to, hear, act on what Filipino citizens and voters are saying and will be saying for the next 2.5 years. We can slay her. We can slay her, lakas. Bilib na bilib kami sa tapang ng apog mo, madam. Bilib na bilib kami sa tapang ng apog mo. Kailangan mo nga, hindi ka nga manalo nun, kailangan mo nga ng tulong nila, kaya ka nanalo Tapos ngayon, you can slay her. Di wow. Hindi maganda yan, tama yan, tumakbo ka para malaman mo. Total, hindi kasi wala naman siyang ibang tatakbuhan talaga. Kasi pag matatapos na yung kanyang termino sa 2028. So, gusto niya talagang maging tumakbong presidente. Alam naman to, hindi siya mananalo Pero ang gagawin niyan, kukuha lang yan ng campaign funds. Kukuha lang ng campaign funds. There's no way na na mayroong mananalo or may tatalo kay Inday Sara. Wala. Kahit sino, kahit patakbuhin mo pa si Superman. Kahit patakbuhin mo si kahit sinong patakbuhin ninyo, kahit isa lang ang patakbuhin ninyo, magsama-sama kayo, wala. Wala sa OFW pa lang, hindi na kayo mananalo Ginawa kang tanga sa Cebu, natatandaan mo, umatin kayo ng Cebu, putsang ina, pagdaan mo, sumisigaw ang tao, Duterte, tapos
Hindi ka na nga nagpunta doon sa ano ba, Sinulog ba 'yon? O Sinulog Festival diyan sa sa Cebu. Sinulog ba 'yon? O basta 'yon, yung si Santo Niño sinasayaw-sayaw. 'Di ba last year nagpunta kayo doon? Ginawa kayong tanga ng mga taga Cebu, sinigaw-sigawan kayo, 'di ba? Sabi Duterte. Kaya nga doon ka na lang sa Tondo nagsayaw-sayaw ng ng Santo Niño kasi alam mo mapapahiya ka. Pagka pumunta ka ulit sa Cebu at sumigaw ulit sila ng Duterte doon, putang na mapapahiya itong mga ganitong interview mo. Pinagsasasabi nitong ulaga na ito. Position fragmented at the moment? It's not that it's fragmented, it's that we need to consolidate even more than we were able to in 2022. I think we did so more in the midterms in Ulul. Nakuha mo? Nakuha mo ba yung ibig kong sabihin, Risa Ontiveros? Noong 2022, si Leni Robredo, sobrang popular. Sobrang popular ni Leni Robredo. Alam mo ba kung ilan lang ang boto ninyo? 14 million. 14 million yung boto ninyo. Now, gusto nyong makuha yung other 14 million. Ni Bongbong. Tandaan nyo di umano, according to Glenn Chong, hindi daw 31 million ang boto ni Bongbong Marcos. Nakakahiya lang daw kasi na panalo siya. Panalo siya by a large margin kay Ontiveros. Oo, Ontiveros kay Leni Robredo. Nanalo siya, pero hindi daw ganun kalaki. Ngayon ang ginawa daw nila, dinugas nila, di umano sabi ni Glenn Chong Tog, dinugas nila para dumikit sila sa boto ni Inday Sara. At ang nakayanan lang nila sa pandurugas, 31 million. Madam, isa lang po ang ibinoboto para sa vice presidency. Isa lang. 32 million ang nakuha ni Inday Sara. Saan mo kukunin? Kung meron kayong 14 million ngayon na mga dilawang abnoy, saan mo kukunin yung another 14 million, ma'am? Si Duterte nga, nanalo siya pinakamalaki na yun nung panahon niya, yung 16 million na boto niya Paano mo tatalunin yung 32 million? Hindi mo makukuha yung other 14 million. At hindi nga sigurado kung yung 14 million na yun. Gusto ka Remember si Attorney Guanzon? Si Attorney Guanzon, dilawan yun. Hardcore na dilawan nun, ayaw nun sa'yo. Ilang Guanzon na mga dilawan ang ayaw sa'yo. Papaano ka makakasigurado na makukuha mo yung 14 million ng Pinklawan tsaka Dilawan? Nakuha mo ba yan? Tingnan nga natin kung ilan ang boto ni Risa Ontiveros. Hanapin ko lang dito how much votes Risa had last Risa Ontiveros had last elections. Yan. Tingnan natin. Tingnan natin kung ilan yung nakuha mong boto. Asa na? Tingnan lang natin tinignan ko lang dito kasi mabait tong kaibigan ko, itong lagi kong tinatanong. Hinahanap niya na kung gaano katagal. Ayan, kita mo nakakuha si Risa Ontiveros ng 25,493,309 votes. Pero alam nyo kung pang ilan siya? Pang-10. Pang-10. Alam nyo ibig sabihin nun? Kasi kung nasa 1, 2, 3, 4, 5 ka, at least contender ka. Bakit? Sigurado ang mga nakuha mong boto niyan, mga nasa 30 million, 30 plus million. Lagi niyong tatandaan lagi niyong tatandaan na sa senador, ang pinagpipilian dyan, 11 o 12. So kaya ka makakakuha ng ganyang kalaking boto. Kasi yung bumoto kay Kiko Pangilinan, boboto rin sa'yo. Yung bumoto kay Bam Aquino, boboto rin sa'yo. Ganyan. Kaya baka yun ang pinagmamalaki mo Hindi po isang posisyon lang pinaglalabanan dyan. Sa buong history ng eleksyon ng Pilipinas, ang pinakamalaking boto na nakuha ng isang kandidato
na isa lang ang binoboto, Vice President na Inday Sara at 32 million. Kung hindi ka nga nag-number 1, kung hindi ka nga nag-number 1 na senador, United pa yan ha. Hindi ka pa nag-number 1 na senador, paano kang mananalo kay Inday Sara na pinakamalaking boto ang nakuha? Sa history, buong history ng eleksyon sa buong Pilipinas. Diyos ko po, hindi mo naiisip yan? Si Robin Padilla nag-number 1, si Senator Bongo nag-number 1. Yan mga yan, pwede. Oo, kasi sila yung may nakuhang pinakamalaking boto sa buong Pilipinas sa mga senador. Pero ikaw, number 10, munti ka pa malaglag. Mantakin mo, 12 lang kailangan. Tangina, kung nautot ka ng bahagya, hindi ka nakapasok. Ang mga pwedeng maging ang mga pwedeng maging presidente, yung mga popular, 1, 2, 3, 4, 5. Pero kung nandoon ka sa 10, nasa laylayan ka, ikaw literal na nasa laylayan, wala kang pag-asa. Tangin ang kapal-kapal naman ang mukha mo. Kukuha ka lang ng pera, sigurado ako dyan. Hindi, ito opinion ko lang pwedeng mali ako. Pero feeling ko, syempre hindi na siya senador. Wala na siyang posisyon. O tatakbo siya, sana mapili siya. O syempre may mga pondo yan. Alam naman niya, hindi niya ibubuhos yung pondo na yan. Kasi alam niya hindi siya mananalo kay Inday Sara O diba? Hindi kumikita ang kabuhayan niya. Pero pwedeng hindi totoo yan Oo. Ano ko lang yan, spekulasyon ko lang yan. Kasi sa panahon talaga ngayon, kaya nga ang mga dilawan, si Bongbong, wala pang kaya nga si Tito Soto nauulol na Kaya ang gusto ni Tito Soto, anuhin na yan ma-impeach na yung dalawa para, yun lang ang pag-asa niya para maging presidente ng Pilipinas Para maging leader ng Pilipinas di ba? Last year, but we need to do so even more for 2028. And So inamin din niya dito, she can slay Inday Sara kung hindi natatakbo si Inday. Siya rin mismo nagsabi na if hindi niya makukuha yung boto na nakuha ni Bongbong, sigurado hindi siya mananalo kay Inday. Kahit makuha niya yung malabong makuha niya yung 31 million ni Bongbong. Kasi tinanin niyo ito si Inday Sara, ito si Bongbong. Yung mga bumoto kay Bongbong Marcos, lahat bumoto kay Inday Sara. Kaya nga nagkaroon si Inday Sara ng 31 million na boto Pero hindi lahat ng bumoto kay Inday Sara bumoto kay Bongbong Marcos. Kaya nga plus 1 million Yung yung kanyang yung boto sa kanya So ibig sabihin, hindi mo makukuha yung boto na nakuha ni Bongbong Marcos kasi kaya nagkaroon si Bongbong Marcos ng ganung boto dahil kay Inday Sara. Tanga ka ba? Tayo nanto, hindi marunong mag-mathematics to. Gusto lang kumita nito siguro. Siguro hindi ko sinabi sigurado that's what we're applying ourselves to right now. Any more questions from the floor? Barnaby? President in 2028. I will run if the united opposition chooses me. Which means If the United Opposition chooses you, nek-nek mo. May pangarap si Tambaluslos. Ano ka ba? May pangarap din si Tito Soto. Ano ka ba? May pangarap. Si Leni Robredo nga nag-back out na pero pinipilit ni Kiko Pangilinan na tumakbo. Ano ka? Tanggapin mo na ang katotohanan. Rizzo Ontiveros, balik kalsada ka na naman. Oo, tanggapin mo na ang katotohanan. Kung ako sa'yo, sa 2028, mag-congressman ka na lang. Mag-party list ka ulit. Doon sa Gabriela ninyo, yung Akbayan, ganyan. Doon ka lang mananalo. Oo, maniwala ka. Pero sa national, wala na. Huli mo na yan, ma'am. there's no choice yet. It's a work in progress. Yes, there's a process going on. Ayan So, siya mismo. Nagpaparinig pa lang siya sa mga campaign funders. Gusto niyang siya ang maging standard bearer. Pero alam naman natin na hindi siya ang magiging standard bearer. Ito, si Tito, pakinggan nga natin itong itong payaso na to. Say about the coup rumors during the weekend, SP. Wala naman nakarating sa akin na ganun. Natural, ano may makarating sa'yo? Kung meron nang gapangan na nangyayari dyan, walang makakarating sa'yo. Ito nun nyo. Nagkakaroon ng kudeta. Nagkakaroon ng gapangan. May usap-usapan na itong linggong to ay magkakaroon ng palitan ng liderato dyan sa Senado.
Ngayon wala daw siyang alam. Alam niyo kung bakit kukudita yung mga senador? Kasi hindi siya magaling na leader eh. Oo, bakit mo naman nasabi, Boss Dada, na hindi magaling na leader itong si Tito Soto? O tingnan mo ginagawa ng Congress sa Senado. Naprotektahan ba niya yung Senado? Hindi niya naprotektahan Senado. Mantakin mo, ang usapan dito, flood control scandal. Tapos, ang pinagbibintangan dito, number 1, yung Diskaya, yung mga taga DPWH dahil yung pagnanakaw sa DPWH, sila yung kumbaga doing the legwork ba? Sila yung gumagawa ng corruption, iniaalok lang nila yan sa mga politiko. Oo, yung corruption nandiyan talaga sa DPWH. May amo yung DPWH kasi sino ba nagpopondo sa DPWH? Sino ang nagbibigay ng pera sa DPWH? Congress. Okay, ganito. Ang DPWH, meron silang budget. Let's say for example, ang budget namin para sa lahat ng mga proyekto, kasi ang namimili ng proyektong gagawin, DPWH. Tapos ngayon, kung meron silang extra before pa magkaroon ng pag-uusap tungkol sa budget, yung mga politiko lumalapit na sa kanila sa DPWH. Oy, meron akong proyekto ito yung project ko. Sana naman maisama mo sa mga ire-request mong pondo. Ganun yan. So ngayon, pagdating ng requesta ng budget, ang DPWH napakalakas niyan kasi siya ang mamimili kung ano yung mga projects na gagawin nila. So meron na silang listahan ng mga proyekto na gagawin nila. So ngayon, hihingin nila yung pera na yun sa Kongreso. Yung Kongreso naman, i-approve yun either mas mababa o mas mataas, ibibigay nila yung pera na yun. I-award sa kanila yung budget na yon. Tapos aaprubahan nyo ng Senado. Hindi ba? Aaprubahan niya ng Senado. Ngayon, ang magre-release ng budget na yan, sino? DBM. Yung DBM ang magre-release ng budget sa kanila dyan sa mga proyekto nila. Tapos, DPWH siya nang mimili, so nakikita ninyo yung kung sino yung may control sa DPWH, Congress at saka DBM. Sino ba yung amo ng DBM at ng DPWH? Yung Malacanang. Kasi yung budget ng DPWH nasa president's budget yan sa NIP . Tapos sa BICAM, doon na lang nagkakaroon ng mga insertion. Doon na lang pinipressure ng mga ng administrasyon kung sino yung papaboran ng DPWH. Kumbaga, si DPWH binigyan na sila ng pera pero si DPWH wala silang control doon. Ang sinasabi nga, ang nag-control sa kanila para maglagay ng mga pera sa mga proyekto yung DBM at saka yung appropriations committee ng Congress. So suma total itong issue ng flood control naglalaro sa DPWH, sa mga kontraktor at saka sa Congress na gumawa nung budget ng DPWH tapos kung sino nagpondo sa DPWH at saka kung sino yung mga nagpasok ng insertions. So nahuli ngayon, flood control scandal, nahuli itong mga Alcantara, Bernardo, itong Bryce Hernandez, umamin sila na talagang may sindikato sila. Umamin sila na gano'n naman talaga ang patakaran. Lahat naman ng lahat naman ng mga bidding namin overpriced. Halimbawa, ang talagang project lang nito ay 1 million lang, gagawin naming 15 million. Ganun ka-bloated yung mga proyekto namin. Tapos gagawin namin yung proyekto, yung binloat namin na budget, ibibigay namin yun sa mga sa mga kasabwat namin. Ganun yun. So umamin sila na may kasalanan sila. Tapos ngayon, bigla silang nangdamay ng mga tao. Pero ang unang-unang nadamay talaga, itong Kongreso. Nagsalita pa si Zaldico. Sinabi ni Zaldico si Romualdez. Sinabi ni Zaldico si Sandro Marcos at saka si Bongbong Marcos. Anong ginawa nito ni Tito Soto? Pinabayaan niya yung mga senador na gawing sacrificial lamb para maprotektahan niya. Kasi sa akin ganun ang nakikita ko feeling ko pwedeng mali ako pero feeling ko nung nakita ko na lumabas yung pangalan ni Cheese, ni Bong Revilla, ni Villanueva, ni Jinggoy, nakita ko na walang ginawa ito si Tito Soto
to protect etong mga itong mga taga-Senado. Ikaw ang tatay ng Senado eh. Nakita mo si Boying Rimulya noong nahuli yung anak niya? Hindi ba nung nahuli yung anak niya, to the rescue siya? Nung nahuli yung anak niya, tinulungan niya yung anak niya? Ganyan ang tatay. Ako naiintindihan ko si Boying Rimulya sa ginawa niya sa anak niya. Kung na-impluwensyahan nga niya yung kaso ng anak niya, yun ang dapat gawin ng isang ama eh. Pero ikaw, ama ka ng Senado, tapos yung mga anak mo, tinatarantado, pinababayaan mo. Anong klaseng ama ka? O bakit ka pa magiging ama? O dapat talaga ayaw na sa'yo ng mga taga-Senado, tama? Dapat talaga yung mga taga-Senado mag-isip-isip na. Kasi kung nangyari yun sa mga kasama nila na mga sitting senators pa, papaano na sila? O kaya ngayon may usap-usapan na ito, palitan. O isa pa, hindi niya nirespeto eh. Ang daming mga abogado ang nagalit dun sa kanyang statement patungkol sa desisyon ng Supreme Court. So kung ikaw hindi mo kayang irespeto yung desisyon ng co-equal body mo, hindi ka na dapat talaga nandiyan dyan. Nakakahiya ang Senado. Di ba? So yun, kaya ngayon, hindi ka na talaga dapat maging lead. Ultimong yung aso mo na si Ping Lacson, sinabi mali yung ginawa mo eh. Sabi ni Ping Lacson, marahas man, o hindi, masakit man, pero kung yan ang desisyon ng Korte Suprema, kailangan, nire-respeto natin yan dahil magkakaroon ng constitutional crisis kung mismong tayo ang ko-question doon sa desisyon ng co-equal body natin. Di ba? So dito ngayon lumalabas na parang mataas ang pangarap nitong mamang ito. Parang gusto niya talaga na matuloy yung impeachment kay VP Sara Duterte kasi siya ang papalit eh. Kapag na-impeach si VP Sara, siya ang magiging vice president eh. Pangarap niya yun. Di ba? O posibleng siya ang maging vice president, either siya o si Boji D. Pero likely siya. So pag siya naging vice president, pangarap niya yun, tumakbo siyang vice president, diba? Kaya personal interest, kaya gusto niya ma-impeach si Inday. Ngayon, may impeachment pa kay Bongbong Marcos, pwedeng nilalakad na din niya yan. Pwedeng sige, palusutin niyo parehas yung dalawang impeachment na yan. Pag nalusot yung dalawang impeachment na yan, i-impeach namin sa Senado yung dalawa na yan. Ako ngayon ang caretaker. Diba? Sarap-sarap ng plano. Pag naging siya ang caretaker, di po siya mantakin mo, hindi siya nagpakahirap. Hindi siya gumastos ng sobrang laki para mangampanya. Naging siya ang leader ng Bayang Pilipinas. Ina mga style ninyo, hindi makakalusot yan. Kaya siguro, yung mga kasamahan niyang senador, ito sa akin lang, mali ito, malamang sa malamang. Ito, spekulasyon ko lang, hindi naman ako eksperto. Pero sa tingin ko yung mga kasamahan niya sa Senado, nakita yung, yung galawan niya. Pucha. Ayaw mo magsilbi sa bahay mo, gusto mo lisanin yung bahay mo Gusto mong masyadong mataas ang pangarap mo hilain natin konti pababayan. Antayin nyo ngayong linggo. Kung totoo na merong palitan ng leadership. Pero yun nga lang para sa akin kung ako senador, ayaw ko na rin sa kanya. Kanina nga nagpaano ko sa Facebook, nagpa-survey ako. Ang kalaban niya daga. Antakin mo sabi ko, sinong iboboto nyo pagka-presidente kung bukas yung eleksyon? Si Tito o Daga? Utangin naman, takin mo nanalo yung Daga. Tsaka ganun ka walang kwenta yung yung tingin ng tao dito kay Tito Soto. Sabi ko nga, sinira mo Tito Dati naman okay ka Nung si Duterte ang presidente, suporta ka sa mga Duterte Pero ngayon, nagbago Bakit? Gusto mo ba ng insurance policy? Ang nakakarating na sa akin is kwento ng mga kasama namin na we're solid. There's no problem with the majority. Ganun yung naririnig ko. Sa social media, sinasabi first female Senate President daw, SP. May ganun bang nakarating sa inyo? Marami na ako nababasa sa social media, iba-iba Hindi lang yun. Pinakamaraming fake news sa social media. But as far as your colleagues are concerned, you think they're solid behind USP? Yeah, I think so. I think so. That's how I was informed by most of them. Kausap naman namin. We have a chat group. We talk to each other every now and then. Ba't parang bagsak yung balikat mo? Ba't parang malungkot ka?
Ba't parang nawala yung yabang? Bakit parang mapagpakumbaba ka ngayon sa mga kasamahan mo sa Senado? Di ba dati yabang-yabang mo? Ikaw ang siga dyan sa Senado, ako ang boss dito. Wala yan, wala yung mga ganyan. O, di ba? Bakit ngayon parang ang bait mo? Ay, hindi, may GC naman kami. Sabi naman mga kasamahan ko, ano naman kami. Lahat kayo dyan, puros kayo mga traidor eh. Wala na, laki na ng eyebag nito. Nararamdaman na din niya yan. We discuss some issues and some Senate matters most of the time. So nagtanungan ba kayo dun sa chat group ninyo na magkakasama pa ba tayo or what? Meron parang loyalty check sa chat group? Wala naman. I didn't think it was necessary sapagkat yung sila mismo nagtatanong. Nakita nyo. Dati yabang-yabang nito. Nakita nyo yan pag nagbigay ng opinion yan. Laging parang lasing. Di ba ganun yan? Pag confident yan, parang lasing yan. Di ba? Senator Robin Padilla sa manifestation. Ganun yan. Pero ngayon, kita mo, di ba? Ang bait. Parang nakakaawa ka naman, sir. Bakit? Ba't nawala yung angas? Sa akin din na ano ba itong meron pang nakapost na mga litrato, ganyan. Mga litrato kami, hindi naman kami kasama dyan. Mga ganun. So, hindi na namin. Yung pagpapalit ng chairman, Just took it with a grain of salt. Ingay lang po yun sa social media. Siguro, most probably. Baka merong nagbigay sa social media ng maring info at pinatulan. Sige. Naniniwala naman kami. Pero ako pasensya ka na Tito Sen yung opinion ko lang yun. Hindi yun wag kang magalit doon Opinion ko lang naman yun. Wag kang mag-alala. Talaga. Pero yun nga, sabi ko nga, medyo parang napanghihinaan tayo ng loob Bakit kaya? Ito, maganda rin tong usapan na to. Putang ina dyan, sabi ko nga. Ito si Llamas, napakayabang naman kasi nito. Sinisitan niya si Robin Padilla. Sabi niya, si Robin Padilla daw, mabuti na lang daw magpasalamat daw tayo kay Robin Padilla dahil daw kay Robin Padilla hindi na daw nanalo yung mga artista nung nakaraang eleksyon. Parang sinasabi niya na dahil palpak si Robin Padilla, yung mga Pilipino hindi na binoto yung mga artistang katulad niya. Parang minamalit niya yung mga artista Parang sinasabi nito ni Llamas na walang artista na magaling pagdating sa paggawa ng batas. So, di ba, inatake niya si Robin Padilla, parang sinasabi niya kay Robin Padilla na ang tanga-tanga niyang presidente. Di ba? So syempre sumagot si Robin Padilla, bakit ba galit ka sa mga artista? Di ba, sabi ni Robin. Ba't ba galit ka sa artista? Dahil ba yung mga artista gwapo tas ikaw pangit ka? Di ba? Ganoon siya Oo nga naman, putang ina itsura ni ito mukhang tangin na 3 taon na yung huling ligo ni ito Parang nung huling nagsipilyo to, hindi pa uso ang toothbrush Di ba? Putang ina napakayabang nito. Sasabihan mo ng ganun si Robin Padilla, hoy, kalbo, pangit. Alam mo ba na si Robin Padilla number 1 nung nakaraang eleksyon? Sabi nga niya pusta tayo kapag tumakbo si Robin sa susunod, hindi na siya number 1. Gago ka ba? Alam mo ba kung sino ang nag-number 1 ngayong eleksyon na ito, nung 2025 elections? Ang nag-number 1 nung 2025 elections, si Bongo na sinasabi niyong aso lang ni Duterte. Sinasabi niyo si Bongo na walang alam, si Bongo na puro selfie lang, si Bongo na puro basketball lang. Alam niyo ba na siya ang nag-number 1? Alam mo ba kung sino number 2, kalbo? Ang nag-number 2 si Senator Bato na sinisiraan niyo din. Pukin ang ina mo. Paano mo sasabihin kung tatakbo si Robin sa 2028 elections bilang senador, paano mo sasabihin na hindi siya magna-number 1? Sino ba yung mga posibleng makakalaban niya? Sino ba yung posibleng makakalaban niya? Noong 2022 elections nga, ang lakas-lakas ng mga kalaban niya Di ba? Noong 2022 elections, yung 8 diretso namatay nga Hindi nga tumakbo si Bam Aquino noon dahil alam nila wala kayong kakwenta-kwenta Napakabobo yung mga nagkakampanya, wala kayong naipanalong mga kandidato. Nanalo si Bam Aquino ngayon tsaka si Kiko Pangilinan dahil di umano nandugas pa. Naging beneficiaryo sila ng kadugasan. Nanalo yan si Bong Revilla, hindi matatalo yung si Bong Revilla. Tanginan yan, wala pang eleksyon na natalo yan si Bong Revilla. Si Lito Lapid nga nanalo, si Bong Revilla pa.
Di ba? Oh, kaya natalo si Bong Revilla dahil nga gagamitin siya dito sa flood control scandal. Kaya hindi siya ipinanalo. Pinagsasasabi nitong ulol na ito. So, inatake niya si Robin na ganun. So, nagsalita si Robin. Galit ka ba? Kasi pangit ka? Kasi mga artista, mga pogi, ikaw pangit? Wala ka nang pwesto sa gobyerno, tas pangit ka pa, bitter ka. O, di ba? Sabi niya, hindi naman daw niya tinitira si Robin sa mga personal. Hindi daw niya tinitira ng personal. Tinitira lang daw niya si Robin sa kanyang stand patungkol sa South China Sea. Gago. Bago pa maging issue yung sa Senado na South China Sea, South China, yung Chinese ambassador, nagsalita ka na, tanga. Sinabi nga ni Robin Padilla dun na may budget naman tayo. Kung binobomba tayo ng tubig, edi bombahin din natin ng tubig. Which is, sabi nga natin, iyak kayo ng iyak, binobomba tayo, may pera kayo, bakit hindi nyo rin bombahin? Ngayon ang sasabihin nila, pag binomba kasi natin yan, baka i-missile tayo niyan. Gago. So, ibig sabihin, iyakin lang kayo. Wala talaga kayong plano na palagan yan. Ba't ang ingay-ingay ninyo? Ayaw nyo palang i-missile tayo, bakit sinisiraan ni Tariela itong presidente ng China? Hindi ba mas nakakatakot yun? Kasi binastos natin yung leader eh. Pag binastos mo yung isang leader ng bansa, parang binastos mo na yung bansa eh. Hindi ba mas nakakatakot yun? So yun lang naman ang sinasabi ni Robin eh. Huwag tayong ganun. Daanin natin sa diplomasya. Hindi dapat sa atin ang gagaling yung mga ganyan. Wala na nga tayong bagsak na nga ekonomiya natin eh. Tapos inaaway pa natin yung mga pwede nating maging makatulong sa atin sa ekonomiya. Laki-laki ng utang natin dyan sa bansa na yan. Tapos inaaway natin. O ngayon, ito si Llamas nagsasalita na hindi naman daw niya tinitira si Robin personal yung statement lang sa South China Sea. Gago, yung statement sa South China Sea, sinabi mo na hindi mananalo. Wala nang mananalong artista. O kaya walang nanalong artista dahil kay Robin Padilla. Parang sinasabi mo na bobo si Robin, wala siyang nagawa sa Senado. Kaya hindi na bumoto yung mga tao ng mga artista. O ngayon, sumausaw ito si Guanzon. Bakla naman talaga to Bakla naman talaga to si Llamas. Hindi naman talaga mananalo to dito kay Guanzon. Sabi nga ni Guanzon, si Senator Robin Padilla nagpakulong ng ilang taon. Si Llamas umiwas sa kulong. Oo. Takinan to mantakin mo nasa gabinete siya ni Pinoy. Tapos, antindi ng laban ni Ronnie Ricketts nun sa mga pirated CDs, pirated DVD sa OMB. OMB yung yung trabaho ni Ronnie Ricketts nun, pinagtatatadyakan niya lahat ng mga namimirata. Tapos ikaw, taga-gobyerno ka, may bodyguard ka pa, bumibili ka ng pirata. Tangina, ganyang katigas ang mukha mo. Tapos hindi ka nakulong. Sang yabang-yabang mo, sinasabihan mo si Robin Padilla, kriminal si Robin Padilla, ganito. Tapos may kumakalat pa si Robin Padilla daw, kaibigan ni Joma Sison. Gago, hindi naman dinideny ni Robin yun. Sinasabi naman talaga ni Robin yun, na noon talagang makakaliwa siya. Rebelde rin siya noon. NPA din siya noon. Tangin na tong mga to, parang mga gago. Sige, natin. I-play natin tong na to. Si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sa pangungutya sa political strategies na si Ronald Llamas. Tinawag na pangit ni Attorney Guanzon si Llamas kasabay ng pagdepensa nito kay Senator Robin. Oo, sabi niya magsipilyo ka ng asin at baking soda, ang itim-itim ng bunganga mo, ang dumi-dumi ng ipin mo, tapos naninita ka ng ibang tao. Tangina mo, tumakbo ka bilang senador, Llamas, para malaman mo kung may nakikinig ba sa yung ulul ka. Padilla na naunang nakasagutan ng political strategies. Buwelta naman ni Llamas, pangit daw siya kung galing sa napakagandang babae tulad daw ni Guanzon. Oo naman, gago kapag naging babae ka, mas pangit ka kay Guanzon. Kung sinasabi mo na hindi maganda itsura ni Guanzon, gago, subukan mo mag-wig. Putang ina mo, mukha kang itlog na may buhok. Tarantado ka ba? Kahit si Guanzon magpakalbo, mas pogi pa si Guanzon sa'yo, tumigil ka. Nagsasasabi nito. Bago nito, sinabi ni Llamas na dapat magpasalamat kay Senator Robin Padilla dahil daw kasi sa kanya maraming artista ang natalo noong 2025 elections. Di ba? Personal yung atake mo, tapos pag pine-personal ka, nagagalit ka. Gago ka pala Magsuntukan kaya kayo ni Robin Padilla para malaman mo. Para wala ka nang sinisipil yung ipin. Total naman, di mo rin naman sinisipil yan. Maganda, bungiin ni Robin yan tangina, masyado nyo minamalit si Robin. Robin, wag ka na magsenador. Tapos putangin na nitong mga to. Pag sasapukin mo nga yung mga yan, tingnan natin kung matatapang talaga yung mga ulul. May ingay lang naman yung mga bunganga niyan, pero wala namang bayag yung mga yan Sinagot yan ng senador. Dapat daw magbago na si Llamas para gumanda ang itsura niya.
Buwelta naman ni Llamas, okay lang maging pangit, basta hindi pangit ang budhi at traidor sa bansa. O, tangina mo ka ha. O, tinan mo, tinawag kang pangit. O, di ngayon, asar na asar ka. Tangina mo, ang mahirap kasi sa mga to, sila na yung mga pangit. Puta, sila pa yung mga malalakas mang asar. Tapos pag inasar mo, iiyak, magsusumbong sa mga troll accounts ng mga kaibigan nila. Inan nyo. Fuck you. Itong mga hayop na ito, kala mo naman kasi kalilinis nitong mga kupal na ito. Ito yung nangyaring kaninang impeachment ha, yung kay Bongbong Marcos, yung sa Makabayan Block, lumusot na din. Lumusot yung kay De Jesus, lumusot din yung sa Makabayan Block. Complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Dineklarang sufficient inform ang mga ito. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ilang kongresista ang bumoto na sufficient inform nga ang impeachment complaints? Jiggy, 46 na kongresista nga yung bumotong pabor sa pagdedeklarang sufficient inform ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Isa naman yung tumutol at isa lang ang nag-abstain. Para naman doon sa ikalawang impeachment complaint, 35 ang bumotong pabor, 9 ang tumutol at isa ang nag-abstain. Kapag sinabing sufficient inform, Jiggy, ibig sabihin po kumpleto ang lahat ng dokumento. Pirmado ang mga ito ng complainants, verified at may notaryo at may resolution of endorsement. Ang unang reklamo ay inendorso po ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay na inihain naman ng litigator na si Attorney Andre De Jesus. At yung ikalawang reklamo ay inihain ng Grupong Bayan at inendorso naman ng Makabayan Block. Jiggy. At kumusta naging deliberasyon? Meron bang naging aberya o gusot dito? Jiggy, doon nga sa gitna ng deliberasyon, pinuna ni Cagayan del Oro Representative Rufus Rodriguez yung kawalan ng notaryo sa mismong verification page sa ikalawang reklamo nga na pirma ng mga complainant. Paliwanag naman ni Kabataan Party List Representative Rene Co, hindi kasya sa isang pahina yung lahat ng complainant, kaya nasa ibang page yung notaryo. Nagkainitan din yung ilang kongresista. Sabi kasi ni Manila Representative Joel Chua, dapat present yung mga mismong complainant para patunayan sila nga yung lumagda sa reklamo. Ayaw kasi, ayaw ni Chua. Ayaw talaga ni Chua na ma-impeach si Bongbong. O kaya nga nag-walk out din dyan si Abante. Kaya na itong mga to, halatang halata kasi yung mga naka-payroll na tinablan naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Narito yung kanilang sagutan. I think it's unnecessary. Oy, si Governor Digamo, putay na mukha ng isda Pucha, parang hindi na matayan Hindi, ito yung kalaban ni Arnie Tevez Pucha, congresswoman na. Saan ka makakita? Dito mo alam na tarantado talaga tong Comelec na to Bakit? Tingnan mo taga Pamplona siya. Gobernador, mayor siya ng Pamplona. Mayor Tapos ngayon congressman siya ng ibang syudad. Congressman siya ng distrito na hindi kasama yung Pamplona sa distrito na yun. Kung halimbawa, yung Pamplona District 3, tumakbo siyang congressman sa District 2. Hindi siya taga doon Mantakin mo mayor ka ng Pamplona tapos taga ibang distrito ka pala. Putang ina niyan. Saan ka makakita ng ganyan? Anak ng tinapay. Kasi gobernador yung asawa niya Gobernador yung asawa niya na si Digamo. Siya, mayor ng Pamplona. Mantakin mo, tumakbo siya ng congressman, hindi sa Pamplona. Tapos nanalo siya. Pucha, yan yung sinasabi na katarantaduhan talaga nitong Comelec na ito. Di ba? Mga loko-loko talaga Because there is a presumption of authenticity of signatures unless someone or anyone questions it. Then it becomes an issue. Then that would necessitate asking the affiant or the signatory to confirm or not his or her signature. So, but I think that is very important. Why? Because we are talking here of the sufficiency in form. And one of the very important in the form is the signature itself. Otherwise, baka later on biglang itanggi, paano po yun? And in fact, there are several instances na sinasabi, hindi kanila yung signature. Di kapag ganun, di tapos yung impeachment. Di pag dininay, di tapos yung impeachment, tapos.
Anak ng tinapay, inimbitan nyo ba? Hindi nyo naman inimbita. Kung sana, umpisa pa lang, inimbitan nyo yung notaryo, inimbitan nyo lahat ng mga complainants, o di nandiyan dyan sila, hindi eh. Sinabi na nga nung committee chairwoman na hindi naman imbitado, ang imbitado lang dito yung mga tawag dito, yung nag-endorse. Talaga tong mga aso ni Tambaluslos, ayaw talagang makasuhan yung nila, yung kanilang bossing. Jiggy, paglilinaw naman ni Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, tanging mga miyembro ng komite at yung mga endorsers lang ng reklamo yung imbitado nga sa komite or sa pagdinig ngayong araw. Giit pa niya, preliminary procedure pa lang yung pagtukoy ng sufficiency in form. Jiggy. At Marian, ano naman ang dahilan ng pag-walkout nito si Congressman Benny Abante? Jiggy, nag-walkout nga itong si Manila Representative Benny Abante dahil giit niya hindi sufficient inform yung dalawang reklamo laban nga sa Pangulo. Wala na raw siyang magawa dahil napagdesisyonan na nga na sufficient inform yung mga ito. Narito yung kanyang pahayag. There is insufficiency in form. Very clear po yan. And na mas marunong ka pa. Whether sa'yo, insufficient yung form and substance. Once they divided the House, you can vote. Now, kung majority nagsabi na sufficient yan in form and substance, wala kang magagawa. Mag-isa ka lang. Walang hiya na to. Pa-walk out pa. Alam mo naman, nanalo noong nakaraang eleksyon. Pa-importante yarn. Alam mo naman, binoto siya ng mga constituents niya sa distrito 6 ng Maynila. And I'm so glad for the rest of those my colleagues that supported my objection. And therefore, realizing that this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money, I therefore would like to walk out of this hearing right now. Wow. Gago, gusto mo, mag-resign ka na. Wala namang pakialam. Pinagtatawanan ka ng mga katabi mo. Tinan mo sila, Tinan mo yung mga katabi niyang mga nagsitabaan na rin. Di ba pinagtatawanan siya? Yun to masyadong pa-importante. Pa-main character, akala mo naman siya yung bida. Narcissistic yarn. Lakas makatrilyanis, Tangi, sir, kahit hindi ka pumasok ng mga 5 years, wala kaming pake. Actually, kahit nga, halimbawa lang, wag naman sana. Pero, halimbawa, last night mo na ngayon, o baka doon lang matuwa sa'yo tao. Ay na, nagpapaka-importante ka. Gusto nga ng mga tao nun, sumunod ka na kay Akop Walang hiya na ito. Di ba? Palakpakan natin si Abante sa kanyang pag-iinarte. Ano pa ba? Sabi ng Makabayan Black, si Bongbong daw ang big fish. Sige nga, pakinggan nga natin tong balitang to. Dako naman tayo sa Malacanang. Sinagot po dyan ang pahayag ng Makabayan Black na si Pangulong Bongbong Marcos daw ang big fish sa nangyayaring korupsyon sa bansa. At live mula sa Malacanang, may Express report si Maricel Halili. Maricel, ano pa ba yung mga bagong pahayag dyan ng Malacanang? Kaugnay na rin siguro dito sa impeachment complaints, no? Yes, Ruth, actually, tiwala nga daw ang Malacanang, partikular si Pangulong Bongbong Marcos, na walang matibay na grounds para doon sa impeachment cases na isinampa laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos ngang isagawa ang deliberasyon dyan sa Kamara patungkol dito sa mga inihaing impeachment laban kay PBBM. Ang sabi ni Yuse Castro, hindi nag-aalala ang Pangulo sa kanyang sarili pagdating doon sa usapin ng impeachment. Ang mas concerned daw ni PBBM ay kung paano ito makakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Lalo namat daw noon pa man ay sinasabi na ng Malacanang na ang anumang impeachment case na isampa laban sa punong ehekutibo ng isang bansa pwedeng makaapekto doon sa impression sa bansa na yun. Jesus! Ay nako, Claire Castro. Alam mo, kaya ka nasasampal Alam mo, Claire, wala pang impeachment, wala nang investor. Wala pang impeachment dahil sa mga kahayupan ng amo mo, wala nang kita ang bayang Pilipinas.
Luka-luka. Putsang ina, isisisiw pa sa impeachment. Gago kaya may impeachment dahil may ginawang kabulastugan yung amo mo. Walang impeachment kung walang ginawang kabulastugan yung amo mo. Luko-lukon to. At sa ekonomiya ng nasabing bansa. Lalo na nga ngayon na maging kay Vice President Sara Duterte, meron ding inihain na panibagong impeachment complaint. So, bale dalawang highest leaders of the land na yan. Pero, nagbigay din ng reaksyon ang Malacanang dun sa naging pahayag ng Makabayan Bloc na si PBBM nga yung biggest fish pagdating dito sa usapin ng plunder at mga anomalya. Ang sabi dyan ni Yuse Castro, ano pa raw ba ang pwedeng asahan sa Makabayan Bloc? Madali lang naman daw magsalita sa harapan ng kamera. Pero yung mga akusasyon, ito daw yung mahirap hanapan ng ebidensya at mapatunayan. So para kay Yuse Castro, irrelevant na raw ang pahayag na ito. Pero maidagdag ko na rin, Ruth. Alam mo kung mai-impeach si Bongbong sa Congress? Kung mai-impeach si Bongbong sa Congress, bati-bati na kami nito ni Di Jesus, tsaka nito Makabayan. Kaya lang, pagdating sa Senado, doon magkakaalaman kung talaga bang seryoso sila sa paglalabas ng mga ebidensya laban dito kay BBM. Di ba? But until hindi na i-impeach sa Congress ito si BBM, walang kwenta yan. Tama yung sinasabi ni Claire Castro, walang kwenta yan. Pero malay mo. Oo, malay mo. Siyempre, di ba? Hindi mo masasabi, hindi ba? Hindi mo na ngayon kontrolado yung mga congressman. Ikaw na ngayon ang kontrolado ng mga congressman sa leeg. Kasi ganito yan. Kaya yung mga congressman ngayon, nagfa-file na ng impeachment kay Bongbong. Ito sa akin lang malamang sa malamang mali ako. Huwag kayong makikinig sa akin dahil hindi naman tama yung mga sinasabi ko. Pero natatandaan ninyo, nung impeachment ni Inday Sara, hawak sila sa leeg ni Bongbong. Pinapirma sila. Tapos ipinangako yung mga proyekto, pera na ibibigay sa kanila. Sabi ni Chanko yan Hawak sila sa leeg. Ngayon, sa impeachment ni Bongbong Marcos, gusto nilang bumawi. Si Marcos naman ngayon ang hawak nila sa leeg. Kung nung nakaraan, hawak mo kami sa leeg, pinapirma mo kami kay Inday, ngayon, hawak ka namin sa leeg. Bakit? Hindi mo binigay yung pinangako mo sa amin Nasira kami sa sambayan ng Pilipino dahil sa pirma namin. Dahil hindi na impeach si Inday, hindi ngayon namin nakuha yung mga pera na dapat na makukuha namin. Kaya yayariin ka namin ngayon. Hawak ka namin sa leeg kapag hindi mo ibinigay yung ipinangako mo sa amin noon, putang ina, yariin ka namin, i-impeach ka namin dito sa Kongreso ngayon. Yan ang deal ngayon dyan. Ang problema, yung GAA 2026, putang na nakabantay lahat, nakabantay kung sinong mga magnanakaw dyan. So ultimong si Bongbong, hindi niya alam kung papaano siya ngayon didiskarte para mabusog niya itong mga congressman. O dahil wala nang AKAP, wala nang AX, bawal na silang bigyan yan, umepal sa mga sa mga ayuda na yan. Ano ngayon ang ibibigay nito ni Bongbong sa mga congressman kapalit nitong impeachment niya? O ayan, bawasan mo yung diniliver sa iyo ni Bawasan mo yung diniliver sa iyo ni Zaldico, di umano. So medyo delicate si Bongbong dito Wala kasi siyang political capital ngayon Dahil nakabantay lahat yung mga publiko pagdating sa budget ng 2026 No? Kasi naitanong din kanina doon sa press briefing yung tungkol doon sa picture ni First Lady Liza Araneta Marcos kasama si Chinese ambassador na ipinost niya mismo doon sa kanyang Instagram account dahil nakapanood sila ng parehong event. Ang sabi dyan ni Yuse Castro, ang may kinalaman naman pagdating sa polisiya ng bansa, mga foreign relations, of course it's the President at ang Department of Foreign Affairs. Sa puntong ito, malinaw naman daw ang posisyon ng Malacanang na ipinupursige natin yung isang diplomatikong pamamaraan na pakikipag-usap para hindi na uminit pa yung relasyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Paano na si Erwin Tulfo? Sumugal pa naman si Erwin Tulfo dyan sa usapin ng China na yan, tapos yung pala hindi nyo rin kaya. Yung sinasabi pa, paano na ngayon si Tariela? Hindi ba? Dito mo malalaman, meron talagang misunderstanding, miscommunication between the agencies of the government and Malacanang. So dapat lang talaga, ito si Bongbong, mawala na dyan. Dahil hindi niya na kontrolado yung mga bagay-bagay. Hindi niya na kontrolado yung mga aso niya.
Hindi niya na rin kontrolado kung ano ba talaga ang posisyon niya. Kaaway ka ba? Kaaway ba ng China? Kakampi ba yung China? Ano ba talaga? Labo-labo na. Oh, ibig sabihin, wala na. Lame duck na talaga. Oh, so bakit hindi pa natin i-impeach yan? Alot ngayon, merong nangyayaring mga word war. Pakinggan natin ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Alam naman po kasi ng bansang China na... Oy, Claire Castro, ba't namumula yung mukha mo? Bakit parang namamagayang kaliwang pisngi mo? May sumampal ba sa'yo? Ha? Bakit ganyan? Tatanong lang ako Ang Pangulo at ang administrasyon na ito ay tanging diplomasya ang nais para maayos kung ano man po ang issue. So, naramdaman po yan ng China malamang. Kaya po hindi na po kinakailangan na magkaroon ng init or initan sa pagitan po ng dalawang bansa. Naramdaman ng China. Nagsasasabi mo, sabi nga ng China, sige na, persona non grata nyo na ako para isara ko na yung opisina rito. Tapos ang usapan. Ay na kayo ang nag-fold. Style nyo bulok. Mga walang hiya kayo. Ruth, Ayan ayan yung mga balita natin ngayong araw na ito. Maraming salamat mga banateros. Mabuhay kayo. At maraming salamat sa inyong pakikinig, panonood. Panatili po kayo nakasubscribe, nakalike, nakashare sa ating mga content. As I promised, we will try to upload as much vlogs as we can every day para kayo ay laging may mapanood, may like, share, meron kayong mapaglibangan sa inyong mga trabaho. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong